Isang bangkay ng babae ang natagpuan sa bakating lote ng pabrika sa Barangay Santolan, Pasig City. Bago ang pangyayari, naiulat na may isang 15 anyos na dalagita ang 5 araw nang nawawala. Sino ang babaeng natagpuan wala ng buhay? At siya na kaya ang dalagitang 5 araw ng pinaghahanap ng mga magulang? Panoorin ang buong kwento. March 23, 2026, bandang 1:00 ng hapon. May isang concerned citizen na nag-report sa Pasig City Police Station na mayroong natagpuang bangkay ng babae sa bakanting lote sa loob ng compound sa isang pabrika dito sa Barangay Santolan, Pasig City. Ayon sa inisyal na investigasyon, posibleng magtugma na ang bangkay na nakita ay ang nawawalang 15 anyos na dalagita na si Isabel Sophia Tablate at tinatayang nasa 4 o 5 araw na itong patay. Unang na-report na nawawala si Isabel noong March 18, 2026 galing sa eskwelahan at huli itong nakita sa Santolan Bridge patungo sa Marikina hanggang sa hindi na ito nakauwi. Nakilala daw ang biktima dahil sa physical features nito pero hindi pa ito kinumpirma ng mga kapulisan dahil sa estado ng bangkay na nasa active state of decomposition na. Isasagawa pa ng mga otoridad ang autopsy upang matukoy ang dahilan ng pagkamatay ng biktima at DNA test kasama ang dental records checking para tuluyang kumpirmahin ang bangkay na nakita. Upon initial investigation po, the description of the found lifeless body matches the description of the missing minor. However, we cannot confirm kung siya na po yun because of the state of the body, state of the cadaver. Subalit ayon sa technical description ng biktima, posibleng mag-match ito dahil sa physical build ng biktima, ang kanyang kasarian, ang kanyang height, at yung damit na sinuot na naka-spaghetti straps at pantalon na jeans bago ito nawala. Samantala, kumbinsido naman ang pamilya na ang bangkay na nakita ay ang kanilang anak na 5 araw nang nawawala. Nag-post ang tatay ni Isabel na si JR Tablate sa kanyang Facebook. Ang sabi niya, "I am heartbroken to say that my love Isabel Sophia Tablate has passed away. I feel deep regret and I wish I had more time with you, my love." Hindi matanggap ng pamilya ang sinapit ng anak at patuloy nilang hinihingi ang rason kung anong nangyari sa kanilang pinakamamahal na anak. Ayon sa investigasyon, na-recover ng mga pulis ang cellphone, mga personal na gamit at dokumento ng biktima. Naging usapin ito sa social media. Nagkaroon ng samot-saring konklusyon ang mga netizens dahil lang metro lang mula sa bangkay ay may na-recover na nylon cord. Dahilan upang iugnay nila ang pangyayari na posibleng may depresyon ang bata. Ayon sa mga magulang ni Isabel, walang karelasyon ang dalagita at lalong walang away na nangyari sa pamilya bago ang nangyaring insidente. Sa katunayan, super close ang mag-ama at palagi nitong dinadala si Isabel tuwing may lakad ito. Paborito ni Isabel ang mag-hiking kasama ang ama at talagang masayang-masaya si Isabel tuwing magbabanding ang dalawa. Matalino si Isabel at achiever sa klase kaya proud na proud ang mga magulang nito sa kanya, lalo na ang kanyang ama. Kasalukuyang nag-aaral si Isabel sa St. Bridge School sa Quezon City at varsity ito sa badminton ng nasabing eskwelahan. Dahil na din sa hirap ng buhay, nagsumikap palalo ang mga magulang upang mas bigyan pa ito ng magandang kinabukasan. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, bangkay na nang makita ang kanilang anak. March 18, 2026, bandang 12:00 ng tanghali. Huling araw ng pasok sa eskwelahan. Pagkatapos ng activity nila Isabel, pumunta ang biktima sa mall at doon kumain kasama ang kanyang mga classmates. Bandang 5:00 ng hapon, nagkanya-kanya na silang umuwi. Si Isabel at ang kanyang isang classmate ay sumakay sa LRT mula Katipunan patungo sa Santolan Station. Unang umuwi ang classmate ni Isabel, samantalang may pinuntahan muna ang dalagita sa isang printing shop dahil may piprint ito na dokumento. Pagkatapos ay hindi na ito nakauwi sa kanilang bahay. 5:58 ng hapon, nag-text ang ama at nagtanong kung nakauwi na ba ang anak. Ngunit ang sabi ay naglalakad daw sila kasi walang jeep na masasakyan at magte-text na lang daw ito kung nakauwi na. Ngunit natapos ang buong araw na hindi nakauwi ang dalaga, kaya labis ang pag-alala ng mga magulang ni Isabel. March 19, bandang 6:50 ng hapon, nag-post ang tatay sa Facebook na missing ang kanilang anak. Inireport nila ang sitwasyon sa kapulisan at nagkaroon ng mabilisang paghahanap sa dalaga. Sa kuha sa CCTV video na ito, March 18, 2026, bandang 6:48 ng gabi,
Nakitang naglalakad mag-isa si Isabel sa may terminal ng tricycle sa Santolan malapit sa LRT station at pumasok ito sa isang madilim na eskinita. Samantala, ayon kay Police Captain Rodolfo Rabago, ang team leader sa crime scene operatives, ayon sa resulta ng autopsy ay walang sinyales na sinaktan ng bata o ginawa ng krimen. Walang foul play na nangyari. Humiling naman ang pamilya na tigilan ang pagpapakalat sa mga maling kwento dahil hindi ito nakakatulong sa kanila habang sila ay nagdadalamhati pa sa pagkawala ng kanilang anak. Nagpaabot naman ang pasasalamat ang ama ni Isabel dahil sa mabilising aksyon sa pagbigay linaw sa nangyari ng kanilang anak. Kung nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayon, maaaring mag-like kayo at comment at subscribe para wala kayong ma-miss ng mga videos natin. Hanggang sa susunod na True Crime Stories. Ingat!